Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Nadatnan ng dalaga si Dominic na nakapangalumbaba sa luma pero malinis na mesa sa loob ng kapitbahay na cottage. Pareho nang sa kanya ang disenyo niyon. Mataas din ang kisame, pero madilim sa loob dahil hindi pa napipinturahan ng konkretong dingding. Nagtaka siya, marahil tumatambay lang doon ang lalaki. Hindi tulad ng sa kanya, maliliit ang mga bintana ng bahay. Hula niya, may maliit na silid-tulugan yon. Siya naman kasi, pinabaklas niyang maliit na silid-tulugan sa cottage niya para mas lumawak tingnan ang buong kabahayan. Ahem, tikhim niya. Dahang-dahang lumingon sa kanya ang lalaki. Malungkot ang mukha nito. Inaasahan na rin niya yon. Dominic, iimbitahan sana kitang dumalo sa isang ihaw-ihaw sa kabilang resort. Siyempre, tumanggi ang lalaki. Heto ng strategy number 2. Iniimbita rin lang kasi ako. Magpapasama sana ako kasi tinanong ng mga mangingisda kung kaano-ano kita. Naalala mo yung mga bumuhat sa'yo? Sabihin mo sa kanila sa susunod na lang. Anito at tumayo sa kinauupuan para sindihan ang gasera. Wala nga palang kuryente ang cottage na to. Tulad ng sa kanya noong nag-uumpisa pa lang siya. Singhalan kaya siya nito kung magpumilit siya? Sanay rin naman si Misty noon na binubulyaso nito. Batid niya, kailangan taga nito ng distraction sa buhay. Nag-aalala siya, baka kasi magka-depression ng lalaki, gawa niya mga pinagdadaanan nito. You've got to come with me, kasi baguhan ka dito. Kasi alam mo na, ibang kultura naman to. Magpakita ka sa mga tao, baka sabihin snub ka, baka sabihin ng mga mangingisda nagmamataas ka. Palita ko pa naman, kapag di nila type ang mga bago dito, pinagliligpit nila sa, alam mo na? Tinatakot mo ba ako? Hindi sa ganun, Dominic. Aniya, nagsasabi lang ako ng totoo. Alam mo naman, minsan kinakailangan din natin ng tulong ng mga taga rito. Imposibleng hindi. Kaya halika na. Paunlakan natin ang imbitasyon. Isa pa kasi, nag-iisa lang ako naninirahan sa cottage ko. Mabuti na yung kilala natin ang ilang barangay tanod. Survival kumbaga. Umangat ang ulo ng lalaki nang marinig nito ang sinabi ni Misty na nag-iisa nga lang siyang naninirahan sa kabilang cottage. Wow! May concern naman pala taga to sa kanya. Gustong pumalakpak at sumayaw-sayaw ng dalaga. Pasikreto niyang sinabi sa sarili na oo. Nag-aalala din to sa kapakanan niya. Walang mawawala kung magpapantasya siya ng pasikreto. Alright, where do we go? Sabi nito na magsasapato sana. Magtsinelas ka na lang. Yan lang naman yan sa kabilang resort. Kita mo oh? At tinuro niyang sariling mga tsinelas. Okay, no problem. Anito na ikinatuwa niya. Sana'y bumalik na lang ang buhay at sigla sa mata nito. Tinatna nilang nagkakasiyahan ng mga mangingisda at ang mga pamilya ng mga ito. Bumaha ng bila-bilaong pansit, mabangong kanin na nakabalot sa dahon ng saging, mga inihaw na lamang dagat, inihaw na baboy, at syempre, beer at lambanog. Ikinatuwan ng mga ito ang dala niyang bilao ng suman at sapin-sapin na in-order niya sa bayan. Simpleng salo-salo lamang yon. May 3 sulo sa buhanginan at iyon ang nagsisilbing liwanag nila. Ipinakilala ni Misty si Dominic sa mga mangingisda, lalo na doon sa 2 naghatid dito nung hinang-hina ito. Dahil walang koneksyon sa kuryente,
Pinagkasya ng grupo na kumanta gamit ang gitara ng isang mangingisda. Bakbak na ang barnis na yon, may butas pa, pero katakatakang tumutunog pa. Napagkatuwaan nitong ipasa-pasa ang gitara para lahat ay may pagkakataong magparinig ng mga tinatagong awitin. At dumako ang gitara kay Dominic. Natahimik ang lahat. Namula si Misty. Ewan kung bakit. Buti na lang, nasa anino siya at hindi nakalakasan ng liwanag ng apoy sa mga siga. Ay, ang baduy ng mamang to. Bulong niya sa sarili. Ingles na kinakanta. OPM na lang pwede ba? Pero kahit na Ingles yon, napansin niyang lahat ay sumasabay sa tiyempo ng gitara na nakakadala nga naman. Orihinal na komposisyon yon ni Jack Johnson, isang folk singer sa Estados Unidos. Naalala niyang dumalo sila sa isang maliit na concert nito kasamang ibang taga-theater company nang sila ay nasa Los Angeles. Nagustuhan yata ng mga nagsipagdalo ang kanta. Well, it's a folky song. Nakaka-relate sila. Rason niya sa sarili. Napabuntong hininga si Misty. Nakisabay na rin siya sa palakpak paayon sa tiyempo. Nakakaaliw kasi ang pagtipa ni Dominic ng gitara. Yung parang hindi nag-aalala kung anong sasabihin ng iba. Basta't masaya tong tumutugtog. Kapag chorus na, sinasabayan niya to. Pero ginagawa niyang alto ang tinig. Para may second voice sa dimension ng kanta. Ilang beses nang nakitang lumingon si Dominic kung saan siya naroon. Mabuti na lang at madilim. May rason si Misty para tumingin sa mga mata ng lalaki dahil hindi naman siya naaaninag nito. Isa sila sa unang nagpaalam sa mga nagpipiging. Walk to your house? Sige, sabi niya. Pero hindi niya to iimbitahin na tumambay sa bahay dahil una, gusto niyang matulog kaagad. May voice lesson siya bukas at hindi siya pwedeng magpuyat. Pangalawa at mas totoo, may gusto pa rin siya sa lalaki at halatang halata namang may pinagdadaanan pa to. Unfair naman kung pagpapantasyahan niyang gusto rin siya nito. Nga lang, nalusaw ang kanyang mga resolusyon. Can we walk along the shore? Is that okay with you? Imbita ni Dominic. Sure, sabi naman niya kaagad. Salamat sa pagdala mo sa akin sa handaan, sa pagpapakilala mo sa mga tao na nakatira dito. Come to think of it, nag-enjoy ako. I'm glad. At saka okay lang yun? Aniya, iniisip ko, mabuti nang kilala din nila tayo. Kasi alam mo na, mas mabuti na we're in community, diba? Naaninag niyang tumango ang lalaki. Binitbit niya ang tsinelas dahil mas madaling maglakad sa buhanginan kapag nakayapak lang. I just want to talk. Tumahimik siya. Tumahip ang dibdib niya. Sana lumakas pang hampas ng alon sa buhanginan para huwag marinig na lalaki ang kaba niya. At mabuti na lang, walang ilaw kundi liwanag ng buwan. Hindi nito mahalatang anumang ekspresyon sa kanyang mukha. I'm not blaming Kyrie, but I felt I've been had, big time. Dati ko nang alam ang namamagitan sa kanila ni Moldova, pero patay mali siya lang ako. Ano ang sabi nila tungkol doon? Love is blind ba yon? No, I'm just emotionally stupid. Tumawa ito ng matabang. Parang kinurot ang puso ni Misty. So, mahal pala nito si Kyrie? Kahit nahalata namang pinaglalaroan lang to ng babae. And they knew what was going on behind my back. I have pride too. You know, masakit yun. Salamat Moldy, aka Congressman, at pinahirapan at inapi mong lalaking to. Tuloy, nakarating dito at nagkita ulit kami. Amagin sanang mukha mong corrupt. Back to Dominic. Yun naman pala, ba't hindi nilang to nagpakamatay? Sinipa niyang anino ng isang shawl na nasa daraanan.
Napangiwi si Misty dahil matalim na bato pala yon, hindi shell. I'm sorry Misty kung napagbubuntunan kita ng sama ng loob noon. Ang rason kung ba't ako napadpad dito, hinanap kita para humingi ng tawad. Tiningnan siya nito at marahang iniharap dito. Iniangat niya ang mukha. Tumingin siya kay Dominic. Nga lang, hindi niya maaninag ang mukha ng lalaki dahil nakaharap siya kung saan ang buwan. Pero ito, nakatingin ito sa naiilawan niyang mukha. Wala yon? Sabi niya, nangyari na. Pinilit lang din si Carrie ni Moldova na madaliin ang production at kunin na kaagad ang shares mula sa kita. Hindi ko inaasahan yung sobrang pagpupumilit niya na ibigay kaagad sa kanya yung pera. Tinanong ko siya kung saan niya gagamitin dahil wala naman siyang kailangang hangarit sa buhay. Lahat pinibigay ko sa kanya. But she was desperate that time. Yun pala, kasabot siya ni Moldova sa isang tinatawag nilang program at kailangan ng malaking bribe money. Yun ang lumabas sa pinagawa kong secret investigation. At alam kong kasunod niyon, Moldova will be planning to take over the company in an act of treason. Kung ano-anong pinagsasabi sa akin ni Kyrie, maraming excuses, maraming kwento, naroong napaka-incompetent ko raw bilang CEO. Naroong pinagdududahan ako na baka nilalaan kong pera sa mga kabit ko. Would you believe, Misty, that she was jealous of you? Jealous of me? Ano naman kinaiinggitan at pinagseselosan niya sa akin? Nasa kanya ng talento, ganda't lahat. Hindi makapaniwalang natawa siya. Well, that was flattering too. Pero ayaw niya magmukhang na may mingwit siya ng papuri mula sa lalaki, kaya't iniligaw niyang usapan. Nag-enjoy ang mga tao kanina sa kinanta mo, at saka hindi nila inaasahan yung pagtipa mo ng gitara. Okay yun ah? I know. Bihira na ngayon ang lasenggong marunong mag-gitara, puro na videoke. So, talaga bang kinukonsulta mo na ngayon ang bote para makalimot? Muntik na akong umabot sa ganon. Kakaunti na lang ang natitira kong katatagan para wag gawin yon. So, what's your turning point? Tanong niya. Hindi umimik ang lalaki. Nilingon niya ito. Naaninag ni Misty sa liwanag ng buwan na nakangiti ito. Tumahimik siya at hinintay siyang sumagot. Ayoko matulad sa ama ko. Ani Dominic. Lahat na nasa kanya. Salaping akyat ng akyat, malaking bahay, mapagmahal na asawa. Pero nung nangyari, naging alcoholic pa rin siya. Tumingin ito sa kanya. Ngayon ko lang naisip, kahit wala ko ng mga bagay na mayroon siya noong nabubuhay pa siya, ay may control naman ako sa sarili. Paanong expectation sa'yo ng mga kapatid mo, ng mami mo? Alam niyang mga achievers ang miyembro ng pamilya nito. Kahit ngang ama nito, sa kahuli-hulihan, ay pilit na iniahon ang sarili mula sa pagkalunod sa alak. Nga lang, naunahan na to ng mga sakit dala ng 3 dekada ng alkoholismo. Kumibit balikat si Dominic. It's all theirs. Sabi nito, nang maayos ng lahat sa kumpanya ng pamilya ko, ibinigay ko na sa kanilang pamamahalat lahat ng mga dokumento. And then, you walk out of their lives, I heard. To start my own theater company. Yun naman tagang training ko. Pinilit lang ako ni Dad na pamahalaan ng negosyo. I complied. Pinagyaman mong ibang negosyo. Tapos ang sarili mong kumpanya nilusaw at binenta mo? How impressive. Sabi ni Misty. At least, this way, I'll get to know who my true friends are. Pinadaan ni Misty ng tingin ng lalaki. Balbas sarado to, lumang pantaasang suot, at hindi plansado ang maong na pantalon. Parang hindi itong pangunahing layunin ng pag-aayos ng sarili. Pero para sa kanya, ang taas pa rin ng pogi point si Dominic.
Nahihibang na nga talaga siya. Hindi ka makakahanap ng true friends niyan. Tingnan mo oh. Tinuro niyang suot ng binata. Mahal kita, pero kulang yun. Hindi ka magugustuhan ng ibang babae kapag ganyang hindi maayos ang suot mo. Halika sa loob ng cottage. Tatahiin ko ang butones sa pantaas mo. Hinawakan niyang kamay nito at naglakad siya papasok sa bahay. Pakiulit nga ng sinabi mo. Nangingiting sabi ni Dominic. Sabi ko, hindi ka makakahanap ng true friends niyan dahil mukha ka ng dugyot, pero mahal pa rin kita. Tahiin muna natin ang botones. Hinila niya palapit si Misty at hinalikan to sa labi. I love you too, matagal na. Bulong niya habang nilalanghap ang bango ng buhok ng dalaga. Dominic, mahigpit siyang niyakap ni Misty. I close the company. Kumpisal niya habang pinagmamasdan ng dalaga. Mabuti na itong magkaalaman habang maaga para ano pa't itatago niyang katotohanan. Hindi pa rin umiimik ang babae. Kyrie and I dissolved the engagement after the stage fiasco. Remember that? She's now living with the congressman. I know. Sinabi mo na naman nung isang araw, and I'm sorry. Narinig niyang sabi ni Misty. Don't be. I'm not. I was rather consistently thinking about you. Narinig niyang bumuntong hininga ang babae. I'm not flattered. That was unfair to Kyrie. She loved you. Sabi nito, natawa siya na matabang, umiiling-iling. Unfair? First off, it didn't feel like an engagement. If you don't know that, that was downright manipulation. That was good acting on her part. Akala ko mahal na mahal niya ako. I was hoping that one day, I could learn to love her back. Pumayag ako sa engagement. May katahimikang namagitan sa kanila. Ilang minuto silang parehong nakatikom ang bibig, naglakad sa may baybayin. Sa ilalim ng buwan na bahagyang natatakpan ng ulap, nagpapakiramdaman. Alam niya naghihintay ng paliwanag si Misty. It was a show, like the great actress that she was. Basag niya sa katahimikan. On the day that I caught her and Moldova on the stage, nagtapat siya that she was just using me for so many different reasons. To rebel against her parents, to show her ex-husband that she's getting even. Alam mo namang divorce siya, di ba? She also wants to tell the other woman that, hey, she could twirl men around her fingers. It made her feel superior above all women, she said. It was all coming from her superstar complex. And it hurts Misty. Stuff like that can hurt like hell. That's how emotional stupid I was. And this was more than a year ago? Yes, and I went through a series of therapies to deal with the breakup. Kamusta ng pakiramdam mo ngayon? Tanong ng dalaga. Not good, not bad. Sagot niya. Okay. Anito, saka tumayot ni Yaya na siya. Shall we be going in? You can stay here for as long as you want. Anang dalaga, habang nilalagyan ng bagong sapin at unan ang sofa na hinihigaan ni Dominic. Hindi ka nakakaistorbo kung yan yung iniisip mo. Patuloy nito nang hindi siya umimik. Inuupahan ko ang kabilang cottage, sabi niya at lumingon sa direksyon kung saan naroroon ang tinutukoy. Naghugis ang bibig ng babae. Nang nakaraang linggo pa ako naninirahan doon. Ba't di kita nakikita? Akala ko tumatambay ka lang. Hindi pa ako halos lumalabas ng bahay. Napagod ako sa lahat ng prosesong dinaanan. Hindi yun madali. Mga papeles, mga dokumento, trabaho at personal na asikasuhin. Nagsabay-sabay kasi. Inayos kong business paper, tapos pinagbili ko ang kumpanya.
Dahil kung hindi, aangkinin niyo ni Moldova. Ang laking pagkakamali ko nang tinanggap ko siya maging major stockholder ng teatro. Sabi ni Dominic. Tumango si Misty. Alam niyang taimtim na nakikinig ang babae sa salaysay niya, kaya't nagpatuloy siya. Wala ng pera, kaya't ganun na lang ang panggugipit. And I'm sorry, nadamay ka, nadamay lahat ng tao. Pero bago kami naghiwa-hiwalay, nabigyan naman ng lahat ng separation pay. Paano mo namang nasabing nadamay ako? Kami. Naalala mo nung huling araw mo sa trabaho? Pinagmamadali ko kayo noon dahil kailangan mailabas ka agad ang production. You know why? Kasi may banta sa akin. May tumawag. Nadudukutin kanila at may gagawin silang katarantaduhan sa'yo kapag hindi ka agad nilunsad ang production. Kapag hindi to kumita. Huli na nung malaman kong si Moldova at si Kyrie palang may pakanani yon. Dahil kailangan nila kaagad ang pera galing sa shares nila. Pinaalis kita. Dahil yun lang ang paraan para maprotektahan kita. Dahil may haka-haka kong inside job yon. Doon ko din nalaman na hindi ka kabilang sa faction na gusto magtaksil. Na matanggap ko ang tawag na yon. Naramdaman ko na unti-unti na pala akong tinatalikuran ng mga katrabaho ko. I felt that. Hindi ko lang alam kung sinong may pakana. I had no proof. The only thing I'm sure of is, you were innocent. I had to get you out of there because you got corrupted by the dumb bastard. Alam ni Dominic na nagulat ang dalaga, marahil inagdududa at hindi makapaniwala sa pinagsasasabi niya. I'm sorry about it, Misty. And let me tell you, you were not late in giving compositions. Minadali lang kita. Kailangan kong gumawa ng paraan, ng eksena, para maipakitang wala akong nararamdaman sa'yo, na baliwala ka sa akin. Isa pa, nangangamba ako na baka tirisin at durugin ka ng mga nakikinikinita ko magtataksil sa kumpanya. I told you that Kyrie has always been deathly jealous of you. Marahil nahalata niyang may damdamin ako sa'yo. Maraming naiinggit sa'yo, kung hindi mo lang alam. Bumukas ang bibig ni Misty, pero walang lumabas na tinig mula dito. Pinasubaybayan kita sa isang secret security agent mula pag-alis mo sa gusali hanggang sa pagdating mo dito. That's all I could do to keep you safe. Ni hindi kita mahawakan, ni hindi kita makausap. I'm sorry. Ang bigat ng kasalanan ko sa iyo, Misty. Huminto siya sa paglalakad at niyakap ang dalaga. Naluha siya. Hindi niya mapigil iyon. Ibinalik na babaeng higpit ng yakap niya. Hindi niya inakalang yayakapin siya nito pagkatapos ng pagbubungangang ginawa niya noon dito. It's okay. It's okay now. Kalimutan mo na yon. Sana ganun kadali yon. Yun bang dahilan kung bakit nandito ka sa may tabing dagat? Kailangan ko lang makausap ka. Humingi ng tawad. Sabihin ang totoong nararamdaman ko. Maghihiganti ka ba? Babalikan mong congressman? Hindi. I won't do that. Lalo't, karma nang gumagawa ng dapat mangyari. Nasangkot sa kasong plunder ang pobre. Nabasa ko yun sa pahayagan nung isang araw. Mabigat namang ebidensya laban sa kanya. May nakuhang video na nagpapakitang tumatanggap siya ng katakot-takot na halaga mula sa iba't ibang grupo. Bigla din siya nagkasakit. So, ano ngayon ang balak mo? Hindi ka malang ba titistigo? Umiling si Dominic. I just want a peaceful life. I'm not young anymore. Ayoko na maraming drama. I want to live with somebody who is not into petty melodramas. Tumango-tango si Misty. Misty, will you marry this miserable man who's been in love with you for some time now?